September 7. Mga kaaway at pananampalataya na binigay ng Diyos. Pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Philippians 1 verses 27 to 29. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na ang pamumuhay ng nararapat ayon sa Ebanghelyo ni Kristo ay nangangahulugan ng kawalan ng takot sa harap ng mga kaaway. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lohika ng kawalan ng takot na ito. Ito ang lohika nito. Binigyan ka ng Diyos ng dalawang regalo, hindi lang isa, ang pananampalataya at pagtitiis. Yan ang sinasabi sa verse 29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ipinagkaloob sa iyo na manampalataya at ipinagkaloob sa iyo na magtiis. Ito ang ibig sabihin ng kontekstong ito. Ang iyong pananampalataya sa harap ng pagtitiis at ang iyong pagtitiis ay parehong kaloob ng Diyos. Nang sinabi ni Pablo na huwag silang matakot sa kanilang mga kaaway, may dalawang dahilan sa kanyang isipan kung bakit hindi nila kailangang matakot. Una, ang isang dahilan ay ang kaaway nila'y nasa kamay ng Diyos. Ang kanilang pagsalungat ay kaloob ng Diyos. Pinamamahalaan niya ito. Yan ang unang punto ng verse 29. At pangalawa, ang isa pang dahilan para di matakot ay dahil ang kanilang kawalan ng takot, ibig sabihin ang kanilang pananampalataya, ay nasa kamay din ng Diyos. Isa rin itong kaloob. Yan ang isa pang punto ng verse 29. Kaya ang lohika ng kawalan ng takot sa harap ng paghihirap ay ang dobleng katotohanan ito. Ang iyong paghihirap at ang iyong pananampalataya sa harap ng paghihirap ay parehong regalo ng Diyos. Bakit tinatawag itong pamumuhay na nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo? Dahil ang Ebanghelyo ang magandang balita na ang dugo ng covenant ni Kristo ay walang kamali-maling nakamit. Para sa lahat ng kanyang mga anak, ang dakilang gawain ng Diyos na bigyan tayo ng pananampalataya at pamamahala sa ating mga kaaway, laging para sa ating walang hanggang kabutihan. Yan ang tiniyak ng Ebanghelyo. Kaya naman ang mamuhay sa ganoong paraan ay nagpapakita ng kapangyarihan at kabutihan ng Ebanghelyo. Sa makatuwid, huwag kang matakot. Hindi maaaring gumawa ang iyong mga kalaban ng higit pa sa ipinagkaloob ng Diyos. At ipinagkaloob niya ang lahat ng pananampalatayang kailangan mo. At ang mga pangakong ito ay binili ng dugo at tinatakan ng selyo ng Diyos. Ang mga ito ay mga pangako ng Ebanghelyo.